Tama ba? Kaya mo man ang agenda sa Ginoo. Usahay mo ko, mag-complicate na ito ng agenda sa simbahan sa lahat kay mga activities na walay kaugnayan sa paglago o pagtubo. So ako inanak ko sa una, kung saan na akong maluhaton. Basta kay mabisi lang ko, pero ako di sure at the end of the day, lang magtubo ko si Paman. Wasan ko makatanong. Iayang ako mga activities, ako mga agenda, walang connection sa agenda sa church. Muna itong bandayan, kaya nagkakatiguang na ta, kasi maging kalikayan na si TG sa sita na. Muna itong i-maximize ang atong oras. Dili na ito sa yangon. Kung na ating kabuhaton, bilang mga pastor, kanina ganingon si Pastor Chris na, kung anong, wala yung ina sa Ivan na, anong wala makakaabot ng gawunsing mga kaabot, nag-ausamis na kaabot. Ingo si Chris na, sakit niyang mata pastor ko. Ano na ikaw, wilder? Wilder man siya. Kung saan man siya, wilder o preacher? So, bantayan na ito ang atong koneksyon, ang trabaho. O gini atong bantayan, kung nakakagibuhat, sabihin natin, related to the ministry. Pero has nothing to do on how to grow our church and to plant churches. Kurang din niya maayon ipadayon, kaya ang atong agenda, maning pagtanong kung simbahan o pagpadago sa atong simbahan. Okay ba? Nagkasama ka diyan, amen? Okay ba? O, Mr. Pagando, okay ka ba? Ikaw, Mr. Lino Bacos. O, ano mo pa ka-vlogger? Vlogger siya. Vlogger ka man kaya? O, naghisgot ba na o pagkatubo sa simbahan? Okay, kung naghisgot sa pagkatubo sa simbahan, nabay resulta sa pagkatubo. So, itong i-evaluate, i-measure ang atong kabuhaton. Adlaw-adlaw, tuig-tuig. Kanang ang atong mga gibuhat na i-resulta na tabang sa patubo sa atong simbahan. Una, ako tila sa pagbantay, pa yung tinagtuig, pa yung tinagtuig, no? Di ba? Pero sakit paminahon, ako na kamang pagkamutuuran. Pasoriyan lang, ibitan na ni Pastor John, speaker kami sa buntag, din sa Mados Gabi. So, 15th anniversary, di ba? Ika-15 katuig anniversary niya tungkol ng simbahan sa Gabi Oro. So magulat ka, ang natanong niyang mga house churches more than 600 o ang dumalo sa panahon ng anniversary close to 4,000 people for 15 years. Kung yun, pagkutanos mo sa Oriyan, kung hindi mo, ito sila nimo. Moral yun ang pagtudlo sa mga tao ng mga abig ko na. Okay guys. Amen? So dapat mapukaw ka niyan ang perspective. Kaya wala lang yung tuyo na lumikutan mas Ginoo bilang mga pastors at leaders. Para lang yun na ang agenda sa Diyos ato buhaton o mga nayon. Sayang mga din ang Lord, magkabig ang mga kala. Sinagapong isinana. Sa una ko. Sa una, di ba? Lord, magkabig ang mga kala. Kung saan man nila kawa, Ginoo pa'y namatay sa cross, siya pa'y magabig. Kita na may isugo, go and make disciples of all the nations. Kaya sugo ka na, balibog ng sugo, Ginoo. Lugar, wala tama, hindi naman siguro sala na nag-amputan niya. Pero wala tama kapamalandog na di ay, hindi naman takinahanglan ang Ginoo pa ito. Lord, mangamit ko ang tibuok kalibutan ng si Christ namatay sa cross, ibayo na niya. Pero wala pa sila makasabot. Kaya nakabig, tahimik, di ba? Una nga, ang trabaho na ito, mo ang pagkwento sa gibuhat ni Christ sa cross. Kung wala mo istorya sa gibuhat ni Christ sa cross, hindi kayo makabig ang kalibutan. Bisan pag ibayra na sa Ginoo. So, ang atong trabaho mo ang pag-sulti sa gibuhat sa Diyos sa cross. Redemption is done. Reconciliation is done theologically. But it has to be told and it has to be broadcasted to people. Kinahanglan natin isulit. Kaya kung dili natin isulilon, dili sila makabig. Kaya pagtulunan nga, mga kabig na sila. Una-una na ito. The principle of universalism. Hayaan mo ang Diyos na bulihok. Oo, grabe. Namatay na ito. Si Christ, bulihok pagyan mo. Hayaan mo sila bulihok. Makabig din na sila maghulat na ta. Na sila naghulat simbahan kay may ito. Panimot ang ito hinulat. Yung luspan na naghuwa, abot, di ba? Hantod nga imong imbitahon, hindi na makaabot. Di ba? Parabol mo na sa Ginoo. Pista. Nasa i-invite. I-imbitan. Pero wala nga na.
Nakatulong lang, imbitahan mo na, imbitahan. So the principle of invitation has to be active. Tungod kay buhat mas Ginoo ang trabaho. Okay po, muna na akong gamay introduction, pero manindog sa tagtanan, pray kas Ginoo na kung akong hindi saya. Upauli mo na mahinuklog yun. Kumahimok. Amen? Kung na ito siyang evaluative instrument to evaluate our system and our DNA bilang mga pastors. Ato ni siyang tubutan na gamiton sa Diyos na instrumento to wake us up, no? Na sa ato pagkapastor, nakita yung agenda kabukaton na agenda sa Diyos. Lord, salamat karon hapon sa mga pastors na nag-aabot. Salamat sa ilang mga kinabuhi, Lord. O walay kaduda-duda, itawag niyo magkaming tanan sa imong trabaho, pero usahay, Lord, sa process, sa pag-fulfill sa among tawad, ay mga daghang mga sidetrack, mga sideline, mga sakabal, na minsan ituhuan na mo na mo na yung among kabuhaton, pero wala naman ba evaluate, Lord, na dapat mabubuhaton. Ganan may kaugnayan sa imong agenda, Lord. O mo kaning pagpangabi kong kalang, pag-disciple nila para manabig sila kalang. Salamat, Lord, mo kaning among tanaw. Karon hangtod sa gabi. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Okay, ikot ang tanan, no? Naunahon na ito, sakita na ito doon sa ang ubalit na doon na si Jess, si Fres, si Gaga. Pero kanigong pagkadumog sa usang na presentation, bilis sa pan-usang tanon. Ako gani, magtuon ko sa libro, basahon ko na. Kunya, gusto ko ginagumutong, basahon ko na ako. So sa kalibro, sa di pa na ko siya, itang sa bookshelf. Mga upat na panahon ang basahon. Man ako mabasa upat, conceptualize na ko, na ako madala nga, pwede na akong kagamit sa pagkuto. So listening once is not enough to really accumulate everything, no? Gani ang principle of teaching at tudlo, nga repetition is percent. Sa atong sermon, dili na ito i-assume nga ang atong iwali sa domingo na kuha na kagad. Ibo din ang conclusion. Isa sa mga recommendation is recap what you have preached in a simple way, no? Para lang yun plasta sa mga una. So, bisan pagsige na itong ganun mo, dili niya po tamulong sa pagpaminaw kay sa kay Iglesia o Register Religion. So, ang una itong tunaan na church growing and multiplying structure. Everybody was structure. Structure. Pwede ba i-all na ko ni Juan doon para sakti kayo kung kumain basta may gamay sound. Okay ba na? Ay lang, okay lang. Okay, mag-isuot mo. Di ba makita? Na lang, okay na, parang ka, ni Michael Joe tayo. Malisod mag-aanak, hindi mo ko makita. So, growing and multiplying structure. Ito makukonvince mo nga ang pagpatubo sa simbahan ng pagpadagan na kinahanglan ng structure. Kaya atong ibaluan sa una na as the Spirit leads, okay man na siya. Pero giyahan ka nito sa Holy Spirit, dahil niya ka sa gisulti niya. Ano ay lain ko din ang Bible? As the Spirit leads, ang atong pagtuusahay nga, ay, tindog na ko dito, bahala na Ginoo. Grabe. Ang ibong di pagtuon, ang Ginoo pa'y bahala, di ba? So muna nga, hindi nato na ma-justify, malingon ta, bahala na Ginoo. Dapat ato talagang tunan, i-master ang structure nga atong sundot. Kaya ka na structure, di ba? Foundation ka na siya. Sama sa balay. Oo. Importante ka na siya. Ang pag-angat sa unahan, nakadepende sa structure, sa foundation. So, pagpatubo, pagpadagan sa simbahan, na structure. Convince ba ako na kaisunan? O kung tayo laing basihan, when we talk of structure and how to grow and multiply our church, kung dili ang Book of Acts. Una ka ng Book of Acts, dili kita na magsawa basa. Bisan o abli mo sa sunod na chapter, familiar na kayo sa inyong una ang storya niya, pero basahan lang yapon. Kaya grabe din si Ginoo, si Lord, kung giunsa niya pagplastra o Book of Acts. Parang kita matuluan. Pagpangabig ko ka lang, pagpatubo sa ibahan o pagpadaghan. So, na-structure na ito makita. Sige, tunan maguna, no? So, nasa screen, no? So, the apostles left them rejoicing, thrilled that
God had considered them worthy to suffer disgrace for the name of Jesus. Now, isa ganing ato na nang i-highlight, na nagidaghan na ito ang dapat maadap. Samtang magpastor ta, mag-leader ta. Tanawan mo na nila mga action nila. The apostles left there rejoicing. Tanan bataan na makahimong rejoicing. Rejoicing. Tanan na mag-rejoicing. Wala siya na word. Sana siya, gerantic word, di ba? Continuous action na siya. Verb, gerantic na verb. Sa ito pa, tuloy-tuloy, di ba? Kana makatawa ka mo hulong, di ba na rejoicing, di ba? Kana yung, yan na, ay hulong, huwag mo na yung rejoicing, di ba? Tanawa na ba ang mga apostles, hindi sila dito, na ay adverb of place na there. Kanang there, kung ano mo ang context, mabalik ka sa chapter 5, balik ka chapter 4, balik ka chapter 3. Unsa may nanabo sa mga apostol sa panahon karon? Giloto sila, di ba? Ibaharan sila nga, hindi na sila magsubilon sa kanas Ginoo. Yung kay musubilon lang yun, di man sama ni mong tapan o saka bawal di na, di ba? Subilon lagi sila, di maging mapugnan. Muna ang kita ko, gipreso, gilatid ko, kasamaan. Salamat sa kapanahon, ipagawas manulunda. Na ikaw ang kay manulunda, ikaw gawas, di ba? Mo grabe ang buhat sa Ginoo. Monta nga, kanang kapanahon, kastigo sila, ipreso sila. Salamat na lang si Gamaliel yato. Alam naman natin istorya, no? Pero tindog si Gamaliel, tingod siya na, yate mga tao na sinusama nila. Kani ato, sulti-sulti po sa kasekta. Pero nawala ko sila. Una nga, nangawala sila kay di magdiya sa Diyos. Grabe ni abogado kalmang sulti, di ba? Muna nga, kung hindi sila atong ipreso, kung di ko ni ila sa Diyos na nagiging mo, di isa ni maglugay, wala sa din. Pero kung sa Diyos, di ba sila yaw? Di lang sila atong kaaway, pati ang Diyos kaaway na nato. Napugnaw ang mga authorities, di ba? Di ba ikaw kung kayo mag-istorya sa pulis na ito, mapugnaw ka, di ba? Mura kang mapugnaw, makalma ka ba? Istorya makatama. Makalma, Eh, pulis isog ba? Sir, mo ba? Grabe, no? Muna nakalma ang authorities. Muna nagbuhian sila. Pagkabuhi nila, muna nag-iwan, will the apostles left there, kung sa ilang ibati, Rejoicing. ikaw ka, kaya mo yan? Kalalabas mo lang sa bilanggo, masaya ka pa rin. Oo. Masaya nga sa kibulan hindi pa nabilanggo. Oo, grabe. Rejoicing. Dahil na kailangan, thrill, pupuriyas sila. So, ang translation, hirayin na nila, rejoicing, trailing. Kung ay kayo puminaw, di ba? Kaya puro subong na non-stop na action. So, grabe yun yung mga action sa mga apostles. So, rejoicing, trailing, dahil na ay rason, ano sila balipayon o nagkahina. Kaya kiisip nila na sila kabahagi sa pag-anto sa Ginoo. Praise God, napakagandang discipline. Di maging kaligayan na sa atong pag-alagad sa Diyos, magwali na ito. Nang ibang paglutos. Yung sana ka nagulutos na ito, pinarapot yung tapat. Grabe hindi ito. Pero atong isipon, nagkahintanan, kabahagi niya sa pag-antos sa Ginoo. Ito Ginoo gani, grabe, ang pag-antos, so aman sa reklamo. O sila malipayon. Nga nung atong i-promote ang Espiritu sa kalipay, samtang kita mangalagad sa Diyos. Kaya kung malipayon, kita kusgan. Dili basta-basta makituhan ang mga tao lagi malipayon. Kanang sige minuktok, uy, paano matumban? Oo. So, grabe. So, inana ka ron. Nawala ka pa mag-imong cross yun din. Then, magkapot sa verse 42, and nothing. Tanawan ng mga words, rejoicing, trailing, nothing. Nothing. Stop them. Wow. And keep preaching. Another naman, di ba? Keep preaching. Every day the people chorus and went from house to house, preaching the gospel of the kingdom of God. So isa sa mga i-develop sa mga pastors and leaders sa ministry, kanang trabaho nga walay gulong. Kita ko sa gulong na tayo mo upload. Pagbalik, magsugod na po. Dapat non-stop ang ato action sa trabaho.
Kaya ka na sila mga unstoppable na. O, pwede ang tama na unstoppable ka naman. Unstoppable. Walay trabaho, mga makapugong. Walay unmovable. Walay offer na makapugong. Grabe yun yung atong disiplino usahay. Kung di ta magbantay, dali, kaya ta matumba. Pero sila, grabe. Ang ilang mga action sa ministry, non-stop. Amen? Di ba atong i-develop na ang action nato sa ministry, non-stop. Kay mo na yung model ipakita sa mga disciples. Keep on preaching, keep on rejoicing, keep on trailing. Tindi. Hallelujah, nothing stop them. Non-stop dapat ang atong mga action. Kung magwali ka, sige yun. Amen? Oh, self-group ka, sige. Amen? Study, sige. Ang uban mo, study mo lang Sabado, di ba? Oh. Oh, kanya, pag sugod isa sa Sabado, uban mas Panginoon, sunod. Sino ako Pinoon? Kung masasali. Ay, good goodness. Tabagin ko karoon, maghimo kong sermon. Grabe yun. Oh, hallelujah. Nakita mo na ito. Oh, hallelujah. So, unang prinsipyo na atong pandayan, dapat non-stop ang atong action. Pero kalagi ako man naging establish kini gitawag ko structure. Una tan-aw na to kini gitawag ko ministry frequency meeting. Okay. Kung imong tan-aw ang ministry frequency meeting sa early disciples, unsa man kasunson. Sunson ba? Unsa man kasunson. Unsa man kadalas. Basahan ko muna yung verse. Oh, and nothing stopped them. They keep preaching every day. Meeting. Hallelujah. Frequency meeting. Ang ministry frequency meeting ng early disciples sa panahon na yun, every day. Non-stop pa, naka-everyday pa. Itiyaw, di ba? Pero mo, nahinog to. Okay ba? Sa ako nag-isulti, sakit ni sa paminaw, pero evaluative instrument ni siya. Di lang kamo ako. Kaya namin mga panahon madili sa tayo na anak ka pursigado ng trabaho. Trabaho lang kaganahan, di ba? O ang resulta pa, abot lang ganahan, di ba? Kung mo trabaho kaganahan lang, ang resulta, abot siya na ganahan. Pero sila grabe. Ang ilang action sa ministry, tuloy-tuloy. Oh. Ang ilang pagtrabaho in terms of frequency of meeting the ministry and people, grabe. Every day. Oh, hallelujah. Amen. Every day. Oh. Uban na ito, mas naghanan na ito, bahuay sa trabaho nila. Una nga, di ba na kung pasubot dito mo bahuay. Pero tanaw na ito na ang frequency meeting sa mga early disciples, crucial na sa pagpanago sa simba. Oh. Amen ba? Kagaysunan? May, kung dami question, you can call me up para ito siya mag-isano. So, inanala. Now, siguro, sa mga tanong ninyo is, grabe. Kung mauna, bisya po na kayo, hindi mo na kayo na alaw niya. Hindi na tayo makasaydlan, hindi na tayo makakonsingal, di ba? Hindi na tayo maka-vlogger, kay konsihal ako ang tayo, alaw niya. Oh. Now, ato na i-justify, inaagi sa context. Kano ba na everyday sila? Wala pasabot na sa imong una-una na walay minuto, walay segundo, walay oras na wakay waton. Pero tanaw na itong context, that makes it justifiable na ang frequency meeting is everyday. So, mo ato rin kasi kadumang punto. Kining gitawag kong growing structure. Kining gitawag growing and multiplying structure meeting. Mayroon frequency meeting, mayroon sa structure meeting. Pagkutana karon, kapila ba sila magsimba? Pagkutana, kapila ba sila magsimba sa panahon na yun? Kung saan klaseng panibahon meron sila. Sige, makita test. Ingon niya everyday. Di ba? Anong everyday sila? Unang-una in the temple courts. Literal gina, di ka makaingon nga. Sometimes na mga temple. Kaya ang temple courts, gihimo nilang big meeting. Click mo daw, big meeting. Structured meeting yun, di ba? So, early disciples, makita sa temple courts. Pero every day.
Hallelujah, amen? Now, ang question ana sa atong panahon, kining atong Sunday celebration. Pero di man ta everyday. Di man ta everyday. Sunday naman ta naghimong big meeting. So, ayaw mo na ito sa magpamalandong. Yan na sa iban na successful sila sa big meeting. Pero ano mo ilang isiligan ang big meeting? Pagtapok sila sa Domingo, o niya, kontrol po sila tapok sa Domingo. So, dako kay Akwat. Monday, may mo Sabado. Kung sa man nagkakain na mo diha, sunod na meeting nila is small meeting. Wow, amen? Siguro pasado mo sa big meeting. Pero sa small meeting, palpak na no? Nabali. Nabali mo, Jess? Di ba na kinahag siya una? Di rin na siya ang maunang maulahin na. Basalaan na sa church. So, nagkita sila sa temple courts. Kung tanda mo, bilang ka sila kabuo nag-gather sa temple courts. Atong ipon, chapter 1, pila sila? 120. 120. Chapter 2, pila sila? 3,000. Chapter 4, chapter 5, pila sila? 5,000. Pila ka na? 5,120. Every day, we gather at the temple courts. Hallelujah, amen? O naka-biblical gidaan yung pagmadakong simbahan. Sigurado. Biblical gidaan yung pagmadakong simbahan. Kaya mo man modern, no? O gikan diha, ang mga preachers, mga pastors all over the country, one of this is Yung Gitso, million ang kanyang simbahan. Si Pastor Cesar Castellanos, kalahating milyon simbahan niya. So inanalugar kay nakita nila na big gathering is a structured meeting for the church. Lagi panahon na makita ta, dinaghan, kita ta. Pero kung imong himuon na katapusan na lang na siya, labisa po, puswag ang pagtubo sa simbahan. Posible pa, magkakaminos. Una nga, nganong everyday sila? Kaya gikan sa big meeting, paano sila sa mga small meeting? Sa mga balay-balay. Hallelujah, yan! So, pumunta na, pasado ba tayo? Pasado ba? O nagbagsak na puta, no? Hallelujah! So, wala tayong mga meeting sa mga balay-balay. So, ang principle dito, di lang mo i-limit ang church in a big gathering. Dalhin mo ang church sa small meeting. Because when I say church, I do not mean building. I mean people, di ba? So, ang pag-gather sa mga tao, di lang i-limit sa big one. Dalon sa mo sa mga ginagmay mga meeting. O mo din may gitawag ng cell group, di ba? Nakaroon ang cell group, naging wave nakaroon sa tipo kalibutan, nga ang cell group, ang ideal yun kung saan na po ang cell group, diha sa mga balay-balay. Kaya ang principle nga nung gihimo ni siya way o idea nga standard nga ang cell group anas balay-balay. Kasi ang equivalent para gidala nimo ang presensya sa Dios sa mga balay. O ang pinaka-dakong evangelism strategic nga maghatag og dakong resulta kanang evangelism nga mahitabo sa balay. Nga naman, pag abot mo sa balay, pila may tao din? Average? 3, 4, 5, Pilipino kay nagkamag-anak, di ba? Average, di ba? Dapat Pilipino kay asawa, di ba? Ulong. Kaya di ba na Christian? Di ba na Christian? Di na kalikan kay asawa, o sa tulong. Nya ato ka dito, mag-home cell group ka. Tuloy asawa. Pagkatapos home cell group, mag-desisyon na. Kaya isa naman yan kasi. Di iuli niya itong duha. Siguro man ako itong iuli, di ba? Maligaw lang. So, na ako ipakita ang picture na ang pinaka-pusog na evangelism magdapos balay. Ano naman? Ma-reach out mo ang tanang video niya. Imagine that, mag-win ka sa ka-family. 5 na. Bana, asawa, mga anak, tulong. Ikaw, TJ, wala anak mo? 2 pa. 2. Dugog ka rin na yun. Grabe din. Mga vision pa sa sizing. Vision pa. Nakita ko Grabe, na. so, nakita ba niya mga isunan? So nakita atong i-analyze
ang structure sa paglago sa Book of Acts na sila big meeting, na sila small meeting. Hallelujah. So ako siya i-adapt sa akong church, pastor. So alam ko, traditional church, pagkita lagi matag-domingo. Inanak ko dati. Kita domingo, wali si pastor, pag magwali ng pastor, benediction, mauli na si pastor, inom ng Coca-Cola, ako na sa kinilaw ng i-adapt, may pahuway, katawag basketball, yan, pagka-Merkules, balik ako simbahan, prayer meeting, membro sa 14, prayer meeting 5, sige lang, basta. Wala ko tayo ito sa kapusan, maluwas. At kung napunta pa sa Sabado, pero ko sermon, balik ako simbahan, yan, magtapok na punta, tawag mo niya. Dahil mo na ang routine. Ugwa na yung sinabuhin. Pwede pa ka maka-overcome. Pagtapos domingo, komisyon ng mga leaders na i-translate ang mga balay to become home cell. Pastor Wilson, siguro mo ba nating alangan mo si Bishop kung kadaan ni Ana Masila Wilson, ako gikutsingan sa kung sa katuwing. Gikutsingan ka na kung sa katuwing. O, karon, second to the last ko na balik. Isang balik ko na lang. Grabe ang ilang i-analyze ng akong mundo. May sabi siya, karong Martes, loans out na namo sa home cell. Kung saan mo pag loans out, kunin mo na akong buhatan sa gamay na structure dito. So mag-loans out sila o ito ka home cell karong Martes. Kanang dito ka home cell tulo ana ang pagbadagan. Tama kay ang structure sa home cell tulo, host, leader, assistant leader. Kining host na diyan is balay. Dayon, tulo ka leaders ang trabaho. So kung tulo, 21 ka mga leaders ang inyong bansayon sa akong padagan ng kumsa. So excited ako. So iyon ko ka ng 21 ka mga leaders o ito ka home cell group. Mata home cell group o average na lang 5. 5 na niyo matapos. Okay, so inanaan ilang lumatong. So excited ako na ulos nila karong Martes. So ilang na-pick up. Ako ingon nga, sayang na tanin kay grabe mas na mga tao. Grabe yun. Padapli na mga labisa sa press ng musik nila. Padapli lagi. Mga labisa. Iko, ang pagpatubo sa simbahan, hindi pa dala sayaw. Amin yung kay may mo kanta mo sayaw mo tubo simbahan. Kay po, ha? Ang sayaw. Okay. Hindi man na magpupo sayaw. Pero dili na katapusan. Oh, kadi man mutubo si ba sa sayaw sa kanta. Nabay simbahan dito sa kanta. Oh, ko na nga manayaw ka mo kanta ta pero di lang kay hanggang din kita. Pagkalunis natin trabaho ko. Small meeting na tayo, small meeting, amen? Gali ka ng celebration, mga kaisunan, nagkabuhaton na ito, Domingo-Domingo. Mas effective ka na kay ang kinabuhi sa imong celebration na kadepende sa hinabo sa Monday pa imo Saturday. Kung ang imong membro walay paghinabo sa Monday to Saturday, sa gabal o detail ka celebration. Mandi ba tao pastor? Hindi ka pas. Tana, sige mo sunod ko. Tana ba? Ligo pa ko pasilan sa kapan tayo. Kailalin ang pag-atusipan. Pero kung naay na mo sa Monday, Tuesday, Wednesday, nag-small group ka, side pa na. Kaya naanay paabuton. Duha ka tao ang nasimba, duha ka klase. Paabuton o nagpaabot. Ganina kisa may ito, ipaabot. Okay sa may nagbulan. Katuna-una, di ba? So, lumang klase ng tao. Una na, ato ka sa ako concept na kung atong isang kabuhaton, ang pattern sa pagbubukas, babuhi ang atong simbahan. Kaya ang simbahan, ang mga tao sa simbahan, nga walay walay dili na sila mag-execute. Bahulang na lang sa abilis sa simbahan. Pag-ingon sa pastor, at doon na ka sa pagtapos sa simbahan, hawin na sa ba? Binilit sa si pastor, amen, bye-bye. Pero ang mga naikibig, hihimos di semana, at
nag-observe sila. Grabe. Mag-business sa preaching ni Pastor, may tao ng kasama. Gusto na rin. Bukay na. Kanang may gibuhat sa'yo ulit. Kanang naigibuhat magpabilin. Praise God! Malipay mo. Okay ba mga isulat? So wala nag-i-instill ako sa iyong una-una nga pwede pa nato ma-overcome ang routine sa ating ministry. Basta sundo na ito ang physical pattern. Okay po, nang napay meeting na diskutan sa Bible. Gikan sa small meeting, napay marketplace meetings. Kinsay nag-promote na si Paul. Let's look at Paul in the book of Acts 20 verse 20. Nag-ingon din, and you know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have taught you publicly and from house to house. Pero si Paul, grabe siya. Taught you publicly. So si Paul, ang master niya, di lang di ay house to house. Nasa sa mga public meeting, no? Now, kanang public meeting, ay mo na crusade. Dayo na kasi mo na. Kaya sa panahon ni Paul, di na posible. Na ay man lugar na iyang nasa access o dito mag-wali siya. Now, dahil na ito na sa atong contemporary na understanding of situation. Ang equation na ang atong mga marketplaces. Kumusta ang atong mga tao sa simbahan na nagtrabaho? Dala ba nila ang simbahan sa nagtrabahoan? Dala ba? Pwede, hindi ko pasok trabaho ng sula sa na ng mga pisa sa hardware na lang ito. Pero kung dala ba ang church dito? So, kung hindi na ito dala ang church, ang simbahan sa atong mga marketplaces, opportunity na. Ang Ginoo ng open of trabaho with purpose. Di lang ka mabuhi, kumita, madala ang Ginoo dito. So kamo mga vlogger, ang Diyos ng vlog. Hallelujah. Praise God. Dala. Dala ang Ginoo. Sa tibo, kalimutan. Kaya mga gifted nga istorya sa radyo, sa kung saan nag-istoryahan niya, give niyo na. Kaya hindi na mahimo ni Gaga, di ba? Mahimo niyo na. Kaya di man mo maulaw, sila maulaw man. Pero ayaw sayangan ng inyong mga vlogger. Saki ka na ang Ginoo sa kanila. Praise God. Kay atong buhaton na ito ang usang consciousness nga asa gani ka trabaho dahil nga ang simbahan. Amen. Kung sa Bible, wherever they went, they were preaching. Tanawa na. Acts chapter 1 verse 8, they were commissioned to be a witness. Pero dili kaayo ang ilang witness global in nature. Diha lang sila nakalimit. Acts 8 verse 1 ni abot ang persecution. But actually, ang Acts 8:1 is a fulfillment of Acts 1:8. Nga naman, pag-abot sa Acts verse 1, they were scattered everywhere. And according to the Bible, sa lugar kung asa sila, gidala nila ang alam sa iyo. Amen. Oh, hallelujah! Na kinsa may simbahan ni Mutubo kung ang tanan ng membro ng imo natin. Mutubo. Pero sa ako membro ka, di gani makaampos maglunan. Sila ulan. Mga ba nagtutuloy na ito? Ampo. Pero ispulis lang, di ba? Sige. Ginagawa dito ako. Power of the Holy Spirit. Ay ba? Bumula ito sa Holy Spirit. Mas na. Nag-ibigay ko at Usabi na pastor, dili na nato i-investigate. Dili na nato i-investigate. Ito ang siguro structure na gihatag sa Holy Spirit. Una nga kung imong tanong ba ang book of Acts. Acts chapter 1 verse 8 na Acts chapter 2 na puno sila sa Holy Spirit. So assumption na nato isulti na o ato kining aganiron mahimo na siya pero dili na siya ma-underestimate. Kung wala ang Holy Spirit, dili na to mahimo agad. Okay. Kaya kanang kaisog sa pagwali, dili mo na tungod kay balumbalo kaisog ka. Ang kaisog sa pagwali ka kung sa Espiritu. Amen? Amen. Okay. So, Tinood ba? So, marketplace. So, marketplace meeting, ang mga Christian dapat, dala nila ang Ginoo dito.
Malay mo, sa office mo, bukas ka kung sa profilo. Kasagaran na maging sa mga leaders na ditubo ang ilang network sa cell. Sa ilang mga opisina ng cell. Ang ubang ko, ano nang mag-cell ko? Diyan din sa presuhan, tinuod na cell, di ba? Okay po. Okay ma'am? May natutunan? Yes. So, recap na ito ang atong nahibaluan sa di pa kong padayon sa sunod na punto. So, atong isgutan ang growing, multiplying structure. O una nakita na ito ang correcto sinig. Ano kadalas ang kapita? Kita every day. Every day. Ang ilang action non-stop. Keep preaching, keep training, keep rejoicing. Non-stop ang ilang mga action. All of this contribute to the fact na itubo sila ito niya. Dayon, naatay structure meeting, big meeting, grabe. Small meeting, na sila. Na marketplace meeting. Hindi, di ba? Hindi ang katapusan. Ako nakita. Ngano, ni tubo sila by thousands. You know, simple. Balik yan. Unsa may mensahe nila? And every day, in the temple, and from house to house, they continue to teach and preach this message. Hulog, di ba? This message, hulog. What's the mensahe? Jesus is the Messiah. Of course, as we look at the context, gano'n napakasulti? Kaya ang kaharap ni Peter sa Book of Acts, mga Hudyo. O alam natin ang mga Hudyo yun, di ba? Dili man sila magtuo ni Jesus na Messiah. Sila magtuo ni Jesus na kriminal, sa pagtuo ng Jesus, hindi na propita, Lahan, pwede yan. muna ka, ang mensahe Ko ka ng is all about Jesus. The Messiah. Naniyata sa panahon karon, wala. ang mensahe sa Diyos, gina-duplicate, gina-revise, ang Holy Spirit, gitawag na she, grabe karon. O ang Diyos in the Old Testament, dili mao ang Diyos sa New Testament. Isog ni Diyos. Di ba? Mga ganun na mga issue. So ato nang umbaton nga pagtuluyan, walay laing Diyos, walay laing kaluwasan, walay laing maluwas maliban in Jesus Christ. So ato nang i-inject sila muna. But anyway, kung nato sa context, strong kayong emphasis, dibigan. Strong kayong emphasis. Ang mensahe is all about Jesus. It's all about Jesus, the Messiah. So, pwede madalo na ito sa atong context. Kung gusto nato na ang simbahan na tutubo, talagang yung ang mensahe, mukha na itong impact sa mga tao. Nag-usap sa kinabuhi. Okay na yung mag-usap sa kinabuhi. Di man ka na kamaayon ni Manuwali ang usap sa kinabuhi. Di man ka na kamaayon ni Mong English ang usap sa kinabuhi. Wala lang yung mag-usap sa kinabuhi ang kinabuhi. Na kung hindi na ito ma-emphasize si Jesus sa itong mga mensahe, wala yung kaluwasan ng ito. Di ba? Tama? Una na grabe ang impact nito sa diyang pinatunan. Kaya ako, ay theologian by profession. Unya, ang akong discipline is interpreting the scripture to the letter. Analyze ko na makama, ma-period, ma-article, ma-adverb, ma-verb. Kung ako nang taga ang panglugan, na kung di ko mapantay, sige na rin ako puting kay hindi mo butangan, nakalimtan ko na kung ipasay sa Ginoo. Una, may istorya ko sa Ginoo. Ginoo ang mensahe ng city. Sahin ang atong mga mensahe, kita na lang kung ang Diyos ang nagkasalagdan. Diba? So, balik pa sa Diyos. Sa unang panahon, dali kay pastor, kay isa rin mensahe mo. It's all about Jesus. Now, ginoon sa man yung pag-benefit. Nagana ng example ng simple message. Let's look at Acts chapter 37, verse 38. Doon, makita mo doon. I-minimize mo na naman. I-minimize mo na natin. Tagay mo verse. Acts 2 verse 37 hanggang 38. Wala niya sa kanan. Saan ka translation? Yung KGB. King James Version. New King James. When the people heard this, they were
I said to Peter, I said to Peter, and the other man says, brothers, what shall we do? what shall we do? What shall we do? So ang context niya, ang context. No, dapat pa rin dito. Let me see. Hello. Oh. Old friends. Saan ba nagkaka-stay niya? Ikaw ba masuli? Oo ba? Wow. Orang? Orang? Di ba ang imong mother yung pastor? Sabi ko si Gumagulan na may kapastor. O yung Jen, ako si Jen Ron. Manila. Wala na po. Doon isa. Doon na preso. Napastor siya ako. Ako mo mga disciples na ganyan. But anyway, salamat po sa kung mga ila sila, Jess. Oh. Ila sila kayo para matuman. Kailan mo kanila? Yes. O sige, ila. Si Pastor Amela Navarrete. Hindi. O, sa mga din din. Pani Pastor Jassy, si Yang Mama. O, then si, kailan ka niya? Kalimut ko sa pangalan ni Pastor Si Jassy. Grace. Oh, si Disciple ko ni Sir Gideon. Pastor ba ni Grace? Grace, nabarito ko. Sila mo makaabot sa among introduction na magsugod sa akong presentation. But anyway, hindi na sa pag-inuwan na isa sa mga factors that contributes the growth of the church dito. Tungkol kay ang mga apostles, simple ang ilang isa. Simple ang isa. Kung tagaan na mag-example, how simple it was, nag-simple na gawain. So sa verse 37 mo ito, when the people heard this, so ang assumption, si Pedro gawain, di ba? Kaya nakalugog pa sila. So may nabati ko sa pagwali. Anong gawa ni si Peter? Klaro kayo sa context nga napuno sila sa Holy Spirit sa chapter 2 and then inabot sa panahon ng pista man niya ito. Hindi po ganit mga Hudiyo, mga Espiritus Bulano, di ba? Kaya panahon sa pista, mahuli man sila. Scattered ka sila. Pero sa pista, huli ka na sila sa Jerusalem. O niya, kuha na sila, nahalo na ilang kultura. Nakakato na sila tingguahin sa ibang mga lugar kung sila dito. Pag-abot nila sa Jerusalem, nabuko Holy Spirit. Then, hindi mangikalimot, ebidensya na nabuno sila sa Holy Spirit, they started speaking in other tongues. Natingala kayo mga Hudyo, ang sabi nga, akong tinulungan, huwag na higamit. Ang tog na wala sila tubak, hindi sila, nabuang nahubog eh. Nawa naging mga kwan na Spitro, pagkat pag-iwan na nahubog, tindog na Spitro. Mas Pedro wala. Tungod kay alas 9 pa. Mga pala hubog. Alas 9 tulog pa. Kini, katumanan sa kiingon sa propeta. May ingon bitaw ka na si Pedro, wala edukasyon. Simple kayo na prinsep. O tanaw mo rin sa tulong sa kasimple. Alam niya sa kancho, di ba? Oo. Noon, ang mga Hudiyo, estudyante maging sila sa Balaod. Bisan pag di ka formal na estudyante nag-ato kasi na ito. Pero basahon gina nila. Familiar si Peter sa gisulti ni Prophet Joel. Muna ang giingon ni Prophet Joel. Of course, the Holy Spirit was there. In the last days, ibupo ang Holy Spirit. On and on, mga tigulang, mga dagko na naman. Sige na malang katulog, di ba? Yung mga bata, makita ko na naon. Mga aktibo ka sila. Praise God. Hangtod na humagwali ni Peter, idoon na yung mga tao. Mao ka na. Pero ang aksyon o they were cut to the heart. Sa Cebuano na, ikumot ang ilang singkasing. Grabe mo. Saan ka makita nga? Kalugong kagawain mo singkasing mo rin ikumot. Pero kita, waman. Kita may magumot, di ba? Salamat sa Diyos. Sa luwa ko kayo si Ang Espesyak yun. Yan pa itong kayo na siya. Siguro na siya. Okay po, no? Ikumot ang ilang singkasing. Convected, no, ang ilang kasitasin. Tanto, binatod rin sa magpagutana na kung sa may akong buhaton. Grabe, no? Unaan ka sa openness kasama niya na kakakot nila. Pero pag mag-ingon ka na, kung di na doon na ito di kaya, kung sa may akong buhaton. Praise God. What is Pedro?
Muna yung model sa simpleng mensahe. Tanawa na ba yung mensahe? Hindi daw, verse. Peter replied, repent. Wow, hallelujah. Pagwali pa ba mag-repenta sa church? Pinamag-isimbahan ka ron nga, hindi na kailangan mag-inulsol. Wali pa ba ka-repenta? Pero kung imong tanaw ng context, ang repentance nga, hindi siguro sama sa itong pagsabot ka ron. Repent, as we look at the context, change your mind. Usba imong ginahuna. Ganang usbol man. Kaya ang ilang paghuna-huna, mahitungod kay Jesus, rebelde. Ang paghuna-huna na kay Jesus, kriminal. Pero usba ang iyong manahuna ng dunya. Kadtong inyong gilansa, mauto ang Misaya. Hallelujah. Hindi yung mensahe, di ba? Change your mind, repent. So basic makaya na teaching. Pero dapat madugog sa Diyo. Kaya kailang pag-una-una sa Ino, iba? Di ba? Iba ang ilang pag-una-una. Unya kay Mingon man si Peter katong Holy Spirit na nabuo din eh. Katumanan ko sa panagna, kipuno ka sa Holy Spirit tuhod ni Jesus Christ. Wala usma yung una-una matungod niya. Dili siya rebelde. Dili siya kriminal. Misaya siya, amen? So pumadala na ito sa princess sa church. Tubo ko siya. Sa ito, nalinaw-linaw lang mga tao sa mga. Dahil sunod, be baptized. Simple, di ba? Pero po nung be baptized, of course, baptism sa church na tulong na. Pero kung hindi ka magbantay, ang baptism sa church, parang sinugdanan sa pagsulod sa simbahan. Di ba? Sinugdanan sa pagsulod sa simbahan. Kaya usahay ka mga pastors, mga leaders, kumakakta, natin bisita, tubay ko sa lihan ko ng litan, ayun, di ka na mo kabigo. Pagpapilin, di ba na kinuon? Kabigo, maginani mo, di ba? Kumakakta usahay. Hindi niya mo hilagdan mo na linon. Pag-isunod ni kinuon, atong bakantingan ang Katoliko. Amen? Bakantingan ang Katoliko. Kaya mo, matangin na tama ito ito. So, grabe, no? Sige, so, ako sila. So, be baptized. Nakaroon atong kuhaon ng be baptized. Kung sa may Pastor to Peter, according to the context, pag ingon niya, be baptized. Be baptized ka. Ang pinakabugat na kahulog sa baptism is declaration, confession of who you are. Sa ato pa, pag ingon ni Peter, be baptized, I want you to declare, I want you to confess that Christ whom you have crucified is the Messiah. Praise God, amen? Be baptized. Declare Him, confess that He is the Messiah. Namutan na naman sa may akong buhaton. Okay ba? Dayon, in the name of Jesus, dahil na may forgiveness of your sins. Kung sa mga pagsabot sa mga Hudiyo sa kapasulan sa lahat, mapasahin mo sa sala, pumutuman sa balaw, di ba? Kulang. Ayaw magpatay. Ayaw mangawan. Mangawan pag yung Kristo. Ayaw kaibog. Maibog mo yun. Unang hindi ka kabuhos balawat. May bigay ka sa akin. Doon yan. Sige na tag-inulso. Kung sa mga pag-inulso nila o pag ngay pasaylo, kung makasalasot na sila, magbuyo ng baka. Mga pobre, magkapati. Ganon. Para ma-offer dito ang dugo. Bubugas ka mo sa muna ang style sa Old Testament. Pero pag praise ni Peter, nalahin na emphasis ang kapasiluanan sa sala, asa? Sa ngalan ng Jesus. Hallelujah. Amen. Of course, wala man na mag-contradict. Looking in the Old Testament perspective, ang pagpasaylo sa sala is progressive in nature. Ang mga offering na hinabo dito is, they are preview of the true offering. Amen? Preview of the true offering na mao si Jesus Christ. So, human na to, ay nag-offer sa mga na to. Ang tinuod na offering na hinabog na, hindi na utruhon. Amen? Inamtamatay na pagkamatay. Kaya hindi na pagkamatay. Amen? Kasta na si Jesus na matay. So, din nakita na ito ang simply inside Peter, which is centered on Jesus. So, ako ni himong model sa atong simbahan. Yung mga wali o sa kayo, hindi na ma-mention ang alas Ginoo. So, sa pagtubo sa atong simbahan na kaluwasan sa Ginoo. Wala'y lahing ngalan ng atag kaluwas na sa ngalan sa Ginoo. Siya ray dalan na tugulan.
Praise God. Pero sila naa sila gusto makapuot para mailaha katong ilang nainggit sila sa baptism ng Holy Spirit eh. Kung mo na ko sa mabuhaton parang ginana sa me. Okay, sige mo. Asa no? Balik sa doon. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Praise the Lord. So inani kasimple ang mensahe ng Jesus. So balik na sa atong context. Summarize natin doon. Kita itong summary. So muna yung isbutan nga ang pagtubo sa simbahan dili pwedeng walay structure. Okay? O kung structure na kung nakita mo, kung kita ang ilang ministry frequency meeting, kung sa ganit kadalas, kasunso ng ilang ministry frequency meeting, kada adlaw. Okay? Sa kita may natawag ka, kada adlaw, malibayon, wapay magbubuan na, di ba? Pero sila, ang ministry nila, keep preaching, keep rejoicing. Ang frequency is every day. Amen? So kung atong dalgon sa atong context, kung dili ka makaanak yan ang level na ang ministry maging everyday, nagiligid siya mutubo, sumala sa expect sa Diyos. Nasa kikit, paminawag, mga pastor, doawan natin sa itong domingo, di ba? Taon-taon na kung sa mga mag-uli na kita, balik mo ka sa itong domingo, yan nag-asa ka ng kumunsin. Diligid tubo. Katanakaman mo. Survival lang ng labo yan. Karena survival pala, natulog ng laway. Buhay na po. Buhay na po. Buhay na survival. So din inaana. No? So nato ayuhon ang atong structure dapat na atay meeting na solusyon. Amen? Ang pagkita sa mga tao solusyon. Permit, frequency meeting. Dayon, itanaw na to ang growing and multiplying structure meeting. Nasa sila big meeting, temple courts gathering, may nasa sila small meeting, mga balay-balay na sila katibong. Dayon na sila marketplaces meeting. Asa ka trabaho, gidala ang Ginoo. Then, ang simple na mensahe ilang meeting. The church grows leaps and bounds. Acts chapter 6, verse 1. Kita ko doon. Acts chapter 6, verse 1. Hindi na ito po sila. Katubo na. Panagkape. Nagkape. Acts chapter 6 verse 1. Go. Sabi na. Tulog. Ito kasama. Sige. In those days, when the number of disciples was increasing. Chapter 6 na, di ba? Ang atong isbutan, chapter 5. Resulta sa tamang structure, grabe. Ang simbahan Was increasing. nagkatubo. Ang mga theologian, Bible interpreter, kanang praise na the number of disciples was increasing. O notes na dili na maihap ang mga tao. Ay na lang mo padayon niya, ano yung mga problema, di na ato ina. Ayaw na mo dihan. Kanang mga ayuda, sige, paubayan na sa gobyerno. So, basta kaya akong ipakita na pag human nila ni atong structure na matindi, dili ako ang pagtubo sa simbahan. Nangandoy ba mong ang atong simbahan, mundo na atong hindi na. Amen. Pero ako di ko gaihap, bro. Ang akong ihap ka na sa kawas. Kaya gusto ba ni kakatubo imong simbahan ay happen na imundo. Ang imong ihap ka nang wala na sulod. Para ang imong mindset ko dito, Lord, buhaton na makabit mo sila tayo. Hayaan mo ang imong sekretary mag-ihap ay nagapilapit din. Ang imong ipon na nasa lawas na wapay na kadugong sa Diyos. Amen. Praise God, okay ba? May natutunan. Any question? So I hope kamog isules Ginoo kung paulit ang mga pastors. Hallelujah. Lord, usa ka tool o evaluation sa ministry. Nanawa ko na unsa kadalas ka mag-ministry. Kada daw ba? Di ba? Once a year ba? Once a month ba? Mabili na mo yung model sa scripture. Hallelujah. Sa akong edad sa isintay may pinan. Pero akong ministry, why? Putol. Kada adlaw halos kong trabaho. Travel ko twice a week. Akong flights sa kasuig 65 flights. Edad ko 69. Kaya ako na yung Bawa ang sarili na ako. Hindi ko buhay. Patay para sa
Pag-abot ko sa church, double time ko pag-meet sa kong leaders. Equipping, teaching. Praise. Hallelujah. Naisunod na presentation. Pero pahuay sa tatay, magtapat ko ng cross